Yes, muli magandang hapon sa lahat ng ating mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at dito pa rin tayo sa serbisyo publiko. Kasama ko ngayon ang ating co-host na walang iba kundi si Asik Bert Swansing. Sa unang segment po na ating programa ay pinag-uusapan natin ang kaligtasan at kalusugan. Asik Bert, ano ang ating pag-uusapan sa kaligtasan at kalusugan? Sa kaligtasan at kalusugan, ating pong pag-uusapan ang tungkol sa industrial safety. Yan, industrial safety because October is Industrial Safety Month. Commercial Safety Month. Ayun. Yes. Tamang-tama. Ang panauhin natin dito ay? Yung ating presidente ng Safety Organization of the Philippines, si Eros Zuniga. Co-host din natin yan. Kaya lang is busy. Medyo busy siya ngayon na nire-represent niya sa office sa mga gatherings natin. That is correct. At syempre, sa Tinig ng Marino, mga kasambahay, ang tabayanan nyo, ang ating pag-uusapan is the recent developments in the Maritime Industry Authority. Panauhin po natin yan ay si Administrator Nick Conte with our co-hosts, Engineer Nelson Ramirez. Lahat ng yan ay sa kabuuan po ng serbisyo publiko. Adikain ng United Filipino Seafarers ang ipagtanggol ang karapatan ng mga marinong Pilipino. Itaas ang antas ng edukasyon, itaas ang integridad ng ating mga pagsusulit sa Professional Regulation Commission, masugpo ang mga anomalya dito sa industriya, matulungan natin ang ating mga marino na nabibiktima sa mga illegal recruiters at matulungan din natin ang mga pasahero sa mga naglalayag na barko na kung saan karamihan sa kanila hindi pa nagkaroon ng katarungan. Yes, once again, magandang hapon muli sa lahat ng ating mga televiewers. Dito po tayo ngayon sa serbisyo publiko. Kapiling natin ang ating co-host dito po sa Tinig ng Marino. Walang iba kundi si Engineer Nelson Ramirez. Engineer, welcome to the show again. Yeah, magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon sa iyo, Attorney Conte. At magandang hapon naman sa lahat ng ating mga viewers. Thank you once again. Ang kapiling natin ngayon ay walang iba, ang masipag na administrator ng Marina na nagpasara ng 187 mga barko. Grounded ang 107 vessels. Bakit naman ang dami? 15 ka-kumpanya. Bakit naman ang dami? Tatanungin natin siya dyan mamaya. Babatiin muna natin Administrator Conte. Magandang hapon po and welcome to the show. Tinig ng Marino sa serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyong pag-imbita sa akin, maging bahagi na inyong napakagandang programa. Alam niyo po sa amin sa Batangas, sinusundan po ito at napakarami po mga pusong marino. Hindi lang po naman sa Batangas yun, kundi sa buong Kapuluan. Salamat po sa Diyos. At gusto natin ipaalam sa ating audience, no, na ang ama ni Attorney Conte ay isa ring marino. Okay, kanya malapit na malapit sa puso niya itong mga marino. Anyway, first and foremost, bakit ka naman nagpasara ng 187 mga barko? Ang daming magagalit sa inyo dyan, Administrator. Alam niyo po, ilagay natin sa perspektibo. Sige po. Ito po ay isang regulasyon o polisiya na ipinapatupad po ngayon ng Maritime Industry Authority. Ayon na rin po sa direktiba ng ating Department of Transportation and Communications. Basta po magkaroon ng aksidente o aberya ang isang barko ng isang kumpanya, lahat pong barko ng kumpanya kung saan yung barkong na aksidente ay kabilang, ayun po ay ginaground ho namin. Grounded po lahat yan para magkaroon po tayo ng additional audit and inspection. 15 kumpanya po ang nagkaroon po ng grounding or suspension order para magkaroon ng additional inspection. Ibig sabihin po, yung 15 po yon nagkaroon ng aberya ang mga barko, hindi lang po iisa ang kanilang barko, marami po. So, in-inspect po natin lahat yan at ang bilang nga po ay 187 na naging subject nitong grounding order ho natin, suspension for purposes of inspection, and additional audit. Marami na rin po naman ang na-lift dyan, pero ito po ang kauna-unahan na ganito ho karaming barko
Hindi man ho natin ito ninanais na i-ground sila lahat, pero importante po ito, ma'am. Dahil, For the safety. Opo, para po sa Ayan. kapakanan at kaligtasan ng ating mga biyahero at mga naglalayag sa karagatan at sa kaligtasan na rin ng mga kargamentong lulan sa mga barko. So naintindihan na natin Alam yun. mo, nung araw, may mga suspension din ganyan. Kaso nga, pagka may nasuspend o may barkong na-ground, ay may tumatawag. May mga tumatawag na politiko. Huwag mo namang i-ground yan Kaibigan natin yan. So lifted ka agad Okay, yung let me ask that suspension. question. Susugan ko yung sasabi niyo po, engineer. Wala bang tumawag na congressman? Wala bang tumawag na senador? 187 yata yan. Meron pong mga tumatawag dahil sa kanila pong palagay, yung kanilang mga kababayan o yung kanilang nasasakupan ay nawawalan po ng biyahe at naantalaw, naabala. Ganito naman po ang response natin dyan. Kung meron pong mga ruta na magiging subject matter ng aming grounding order for additional inspection, inaalaw naman ho namin ang tinatawag natin na inspection on board. Ngayon, doon ho sa mga tumatawag na mga kaibigan natin, ipinaliwanag po natin ng polisiya at naiintindihan na po nila kung bakit po mayroong ganitong klase. Hindi ka naman inaway. Naunawaan po nila ang Ayan. kahalagahan ng safety ho ng mga pasero. It's Very always a good. priority at ang ginagawa na lang po natin dyan, atin pong masusing ginagawa ang inspeksyon. Kahit to Sabado, Linggo, wala hong gabi, walang araw, patuloy ho ang ating masigasig na pag-i-inspeksyon para tiyaking seaworthy ang beses. At 24/7 na yata si Attorney Conte. Yan, gano'n na nga ang akin sana, meron din akong suggestion na kapag may tatawag na politiko, halimbawa, ganyan, ay may additional na penalty na 1 week ang suspension para wala nang tatawag. Para wala nang tatawag, di ba? Pero alam mo, kidding aside, this is the first time na experience natin to. Para sa Ganito talaga. kapakanan ng ating mga mananakay ito. Actually, may nangyari na sumakay ako ng barko pagkatapos tumirik sa laot. Ngayon, ang ginawa ko, tinawagan ko kaagad yung mga estasyon ng telebisyon. At bago nalaman ng Marina, wala na, kumalat na yung balita. Ngayon nalaman ko doon na almost 2 years na pala yung extension ng dry docking. See? In-extend, in-extend. 18 months na yung extension. So talagang tatlong extension. malalagay sa alanganin, sa bingit ng alanganin ng buhay Ang mo. mga pasahero. Alam mo, Administrator, we salute you for that dahil Salamat po. mayroon isang matapang na isinusulong yung mga batas. Anyway, balikan natin ang ating binabanggit dito na isa sa mga topic natin, itong developments in the maritime industry. Lately po, napag-alaman natin, di ba, ang dami rin na stranded no, sa mga puerto, sa mga daungan, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa because of the Typhoon Ophel. We will ask Attorney Conte a little later dahil ito po ay importanteng malaman bakit nagkaroon ng mga ganitong pagka-stranded, ano yung mga ginagawa nila. When we come back, tatalakayin po natin yan. Muli tayo nababalik sa ating programa, ang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. Okay, Engineer, meron akong hanging question. Bakit ang daming mga stranded sa mga puerto, yung mga daungan natin, dito sa nakaraang bagyong Ophel? kabahagi na rin po yan ng tinatawag nating programa ng gobyerno to ensure the safety of the riding public and the passengers. Noong araw po, ang regulasyon ganito. Depende ho sa laki ng barko at depende ho sa signal ng bagyo na inaanunsyo ng Pag-asa, sila ang nagdidesisyon kung makakalayag o hindi. Ngayon po, simple na lang po ang panuntunan natin. Basta po may signal ng bagyo, 1, 2, 3, sa panggagalingan, sa daraanan at sa patutunguhan, wala pong anumang sasakyang pangdagat, regardless of size, regardless ho ng bigat, ng gross tonnage, hindi na ho yan pinapayagan pang umalis sa ating mga pantalan. Mas mabuti na po na nasa sa pantalan ang mga tao nasa passenger terminal kaysa ho nagbabakasakali tayo na makarating doon sa kabilang pangpang. Kung tayo ho ay mahagpas ng malalakas na alon at malakas na hangin, aware din naman po tayo doon sa climate change. Alam niyo po yung walang signal
nakakapagpabaha na ho ng ubod ng That is daming correct. tubig. That is So correct. hindi na ho natin pwedeng ipagsapalaran pa ang buhay ng ating mga kababayan. Yun po ang naging resulta dito sa stranding of passengers in various ports. Kasi malaki ho ang nasakop nitong bagyong Ophel. Pero nung nakalabas naman po ang bagyo at nag-exit po dito sa may West Philippine Sea, binigyan po natin ng pahintulot ang lahat ng mga may-ari ng barko na makapagdagdag ng biyahe, additional trips by way of special permit para po ma-address natin yung pagdagsaan ng pasahero. Kasi magpapatong-patong po eh. Dalawang long weekend po ito eh. Wala That's pong correct. Mayroon tayong undas, di ba? Opo. So may undas. So in-address po kagad ito para po naman yung ating mga pasahero ay hindi maantala dito sa kanilang biyahe. At patuloy na po ang biyahe ng mga bagyo, ng mga barko dahil wala na pong signal ng bagyo. Okay, thank you very Yan, much. sa Engineer. kung nagawa sana ito noong mga unang panahon, sa Wala palagay yung ko, Princess hindi of the lulubog ang Princess of the Orient at saka Princess of the Stars. Kasi may bagyo na ng panahon na yon, ngunit nagpatuloy pa rin sila sa kanilang paglalayag. Kaya kung kayo po ay nanonood, mga kasambahay, I'm sure yung mga nakikinig sa atin at nanonood ay malaking bagay na malaman nila o mayroon palang na-stranded nitong nakaraang bagyong Ophel. Ito pala yung bagong patakaran. Kahit signal number 1, kailangan nang i-hold sila sa mas maigi nang nandoon sila sa pantalan kaysa sila ay mamalaot, mag-eksperimento doon po sa laot. So, Yan ang nangyari sa Princess of the Orient, signal number 1. Ang nangyari naman sa Princess of the Stars, signal number 3. Naglayag pa rin. Okay. At saka hanggang ngayon, yung iba hindi pa naman nabibigyan ng hustisya yan. Ayaw nating maulit yan. That is correct. Okay. Now, Puntahan natin. Yes, Ito lang yun ang pinaka-main event na question. okay. Ito yung main event, po? Itong tungkol dito sa, maraming nasasabik, na ang industriyang maritima po na malaman ang inyong ginagawa sa Marina tungkol dito sa Single Maritime Administration upang tugunan yung banta po ng European Safety Agency o EMSA. Ito ang ilan sa mga katanungan na gustong malaman ngayon ng industriya po ng mandaragat. Napirmahan na ba ang Implementing Rules and Regulations po o IRR? Pangalawa, mayroon na ba tayong sapat na bilang ng mga assessors? Pangatlo, ano ba yung sinasabi diyan? May sapat ba na kakayahan ang mga bagong assessors at naayos na ba ang kanilang table of assessment? Nako, lalahatin ko na ito, parang isang sagutan na lang. Kailan ba mag-uumpisa ang assessment sa mga eskwelahan at training centers? These are all important questions. Tama po yan. Napaka-importante po nito at ito po ay tanong na nakabitin na ang kasagutan na hinihintay po ng sambayanan, lalo na po ng ating maritima. Ang ginawa po ng Marina matapos i-transfer ang function ng Maritime Training Council o di ba pang ahensya by virtue of Executive Order number 75 kung saan nga po itinalaga ang Department of Transportation and Communications through the Maritime Industry Authority as the single administration to implement the standards of training, certification, and watchkeeping. Ang una po natin ginawa, binalangkas po ang Implementing Rules and Regulations. Ito po ay permado na. Ang pangalawa po natin ginawa, nakipag-ugnayan po tayo sa other agencies of the government. Yung CHED, yung TESDA, yung PRC, NTC, and the DOH. At nagkaroon po tayo ng pagkakaunawaan at meron po tayong mga memorandum of agreement on how we are going to implement our institutional arrangement sapagkat isa na lang po ang kakausaping ahensya pagdating doon sa tanong ng implementasyon ng STCW. Bagamat meron po tayo mga sister agencies in other governments performing maritime-related functions. It's more of a question of accountability and responsibility and the buck stops with Marina. Ang sunod pong tanong, meron po bang sapat na bilang ng mga assessors para po gumanap ng tungkulin ng pag-aaseso nitong STCW implementation? Always remember po, ang issue po na nagresulta dito sa EMSA audit ay ang quality of monitoring. Hindi po kini-question ang galing, ang talino, ang kakayahan ng mga marinong Pilipino. Ang sinasabi lamang po ng audit report, nagdududa sila doon sa sistema ng pagmumonitor ng maritime education and training institutions. Para ho matugunan ng hamon na yan, ang Marina po nag-hire ng additional 50 assessors. They will be trained in accordance with the convention. May training po sila ngayong darating na
pagbubukas ng Nobyembre at pagkatapos po noon, isasalang po kagad sila November hanggang January of next year para ho isagawa ang tinatawag nating audit ho ng lahat ng eskwelahan at ng mga training centers upang maisagawa nga po itong pagmomonitor ng naaayon po sa kagustuhan ng European Maritime Safety Agency. At ito po isang sistema ng audit na hindi lamang po checklist, hindi yes or no ang sagot. Ang tanong, yung bang tinuturuan na estudyante at mga trainee, ito ba ay talagang competent? Hindi yung basta nakatanggap ka ng papel, yung pala wala namang natutunan. Okay. At malalaman po natin yan sapagkat meron po tayong mga assessors na qualified para po isagawa ang mga bagay na ito. Ang atin pong sinasagot na hamon po dito ay ang pagpapaganda ng sistema ng monitoring ng implementation po ng STCW sa mga eskwelahan and training centers, and we've actually revised the monitoring instruments upang sa ganun po ay makapture natin ang kahinaan ng sistema at ito ay patuloy nating ma-improve aligned with the international standards. Engineer, I'd like to hear from you kung ano yung explanation na ginawa ni Attorney Conte, ni Administrator. Are you happy with that? Yeah, and of course, I'm very happy with that. And then, ganito ang nangyayari kasi may mga balita na nababasa natin sa dyaryo na bumaba daw ang standard ng education dito sa Pilipinas. Hindi yan ang issue. Ang issue ng EMSA ay yung monitoring, hindi yung quality of education na gano'n. Papaano natin malalaman na yung mga estudyante ay tama ba ang kanilang mga nalalaman, yung quality noon, no? At saka mga training center, tama ba ang kanilang binibigay na training? Na-monitor ba yan ang gusto? Yan lang ang gusto malaman ng EMSA. Okay, so at least ngayon, dito po ninyo napanood, ang statement coming from the administrator ng Marina, none other than Attorney Nick Conte. Sir, sa pagkakataong ito, muli hinga namin kayo ng konting mensahe sa ating mga manonood. At this is a very fruitful discussion, Engineer, lalong-lalo na sa isyong ito. Go ahead po. Maraming salamat muli sa pag-imbita niyo po sa programang ito. Sa aming pong pagganap ng aming tungkulin sa Maritime Industry Authority, safety is always our priority. At pagdating naman po sa pag-aalaga ng ating mga marinong Pilipino na itinataguyod po natin dahil number 1 po sila sa buong mundo, ating pong gagawin ang lahat upang sa ganon itong mga nakaambang panganib sa usapin po ng EMSA ay ating masolusyonan. At malakas po ang aming loob sa Marina, sinusuportahan po kami ng aming kalihim, Secretary Jun Abaya, sinuportahan po kami ni Secretary Mar Rojas at ang ating Presidente at kasama po natin ang industriya rito. Nandito po ang Presidente ng United Seafarers ang UFS po, nandito, si Engineer Nelson Ramirez. Nandito po sumusuporta rin ang ating JMG. Nandito rin po mga Ship Owners Association. Kauna-unahang pagkakataon po, nagkaisa po ang buong industriya maritima upang tumugon sa hamon. Sapagkat naniniwala po tayo na mali po ang paratang sa atin sapagkat ang pinakamagaling pong mga marino sa mundo ay marinong Pilipino. Well, nice to hear that. Kasi sabi, disunited daw kayo. Ayan. Okay, Yeah, finally, that Engineer. was before we were fragmented, no? Kasi wala nga ang sinasabi na single maritime administration. Kaya nga, tutunghayan nyo lang palagi itong ating programa sapagat dito sa programang ito ay dito ninyo malalaman Ang mga updates. ang tunay na issue. Thank you very much. Once again, Attorney Nick Conte, Administrator ng Marina, maraming salamat. Engineer, maraming salamat po muli. The President of the United Filipino Seafarers. Standby po kayo sa pagbalik naman namin inyong matutunghayan ng kaligtasan at kalusugan. Once again, magandang hapon sa lahat na ating mga kasambahay. Dito pa rin po tayo sa ating segment Kaligtasan at Kalusugan, bahagi po ng programang Serbisyo Publiko. Wow! Kompleto kami dito. Kompleto kami dito ng mga hosts ng Kaligtasan at Kalusugan. Pero this time, siya po ay host guest namin. Matagal-tagal itong di nagpapakita, mga kasambahay. Pero ang ating palaagiang nakakasama at napakasipag. Hindi ko sinabi na hindi masipag yun. para may konting batikos. Anyway,
Kasama ko po si Asik Bert Swansing. Good afternoon, Asik Bert. Good afternoon sa iyo, Ann. At magandang hapon sa ating mga kasambahay na nanonood sa ating programa ngayong hapon. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. At ito'y tungkol sa industrial safety. Ang ating pong guest ngayong hapon, walang iba kundi ang Pangulo ng Safety Organization of the Philippines, si Attorney Eros Zuniga. Let's welcome to the show. Hi. Magandang hapon po sa inyo lahat. Andito na naman ako para magbigay sa inyo ng mga tips o mga kailangan para sa kalusugan at kaligtasan. Ikaw hindi ka nasipot for several, may punishment na siya, Asik. Hindi, alam ni Asik yung medyo busy ng content. Was always busy. Ayan, bahala kayo ni Asik. Anyway, ginugunita natin ang Industrial Safety Month. Tamang-tama because month of October. Okay, Attorney Eros, kayo na magpaliwanag. Ano ba yung mga agenda muna? Tama ba? Agenda ng pagse-celebrate natin ng Industrial Safety Month. Okay, so ayon sa ating Presidential Proclamation 115-A, itong October ay itinalaga para sa obserbasyon ng Industrial Safety Month. So, tatalakayin natin ngayon ano ang mga requirements sa ating mga industriya para sa ating gobyerno. So, yan po ay lahat nakapaloob sa tinatawag natin Occupational Safety and Health Standard. Okay. Diyan po nakalagay ang duties and responsibilities ng ating mga employers at saka ng mga employees at saka po ng other persons. Okay, nakatalaga po sa batas na dapat ang ating pong employer ay magbigay ng isang healthy at saka safe na workplace para sa mga empleyado. Okay, that's one. That's one. Okay, dapat po ay sumunod lahat kung ano ang ayon sa rules ng ating occupational safety and health. Okay. Isa rin pong katungkulan ng employer na kailangan po kung meron po mga inspektor galing sa gobyerno ay kailangan pong i-assist nila para at least ayos po yung pag-i-inspeksyon sa kanilang workplace. Okay. Tama-tama na alam mo, Asek, tama-tama because di ba, if I'm not mistaken, yung Occupational Safety Health Administration, we have that kind of office? Mayroon ba? Or it's under the Occupational Safety? Under the Occupational Safety and Health Center at saka ng Bureau of Working Conditions. Okay. May nire-report ka sila na thousands of injuries and hundreds of deaths, with most of injuries and deaths coming from the industrial sector. Is it correct? Tama ba yun? Ayon po sa statistics na pinalabas ng International Labor Organization, ang namamatay po sa industry is about 2.5 million per year. Oh, that's a big number. Maraming po yun. Like for example, sa Minahan lang, maraming namamatay dyan dahil sanhinong pagguho, let's say for example, ng kuweba o yung tunnel na kanilang pinagtatrabahuan o kaya nagkaroon ng landslide na nababaon yung mga tao. Kaya mahalaga yung pagkakaroon ng standards sa pagdating sa working conditions ng mga tao natin. Ano ba yung kinabibilangan? Ano ba yung composition? What comprises the industrial sector? Lahat po ng industry sa buong Pilipinas. Lahat ng industriya. Kasali na po ang manufacturing, construction, lahat po ng negosyo. Pati transportasyon. Transportasyon, kasama po lahat yan. Nung araw kasi... So malawak pala ang industrial safety. Yes, okay. Nung araw kasi pinupwera nila yung transportasyon pero napag-isip-isip nila siguro na isa sakyan mismo, isa workplace na dapat pangalagaan. So kasama na ngayon yan. Ngayon po may mauwa na po sa LTO at saka yung ating DOL na hindi na po exempted yung LTO sa pagpapatupad ng Occupational Safety and Health Standards. Okay. Gusto kong ma-reiterate dito dahil, di ba, sinasabi natin ang importanteng matutunan, yung concern sa industrial safety, di ba? Yung, ano po yun? The safety at the workplace, tama po ba yun? Safety of the workplace at saka safety of the workers. So, dalawa yan. Dalawa po yan. Dalawa palagi. Safety of the workplace, yung kapaligiran natin, and at safety yung of the employees. Now, sa role po ng isang kumpanya, ano yung katungkulan ng kumpanya sa gobyerno? Marami po. Ayon po sa Rule 1020, kailangan po lahat ng industriya ay kailangan po ay naka-report po. Ibig sabihin, nag-report sila sa
gobyerno, sa DOLE. Teka muna. Rehistrado dapat ang kanilang kumpanya sa DOLE. Okay. Anong tawag doon sa registration na yon? Rule 1020 po yun. Ang ibig sabihin, lahat ng kumpanya kailangan nakarehistro sa DOLE para yun po ang basihan ng DOLE na dapat may mga listahan sila ng lahat ng kumpanya para sa kanilang inspection. Teka muna, monitoring and inspection. Dapat ba ang kumpanya magre-report niyan on a monthly basis? Meron or a pong- weekly, yearly basis? Ay, kailangan po pag establish na yung kanyang kumpanya, 1 month after kailangan i-register. I-rehistro rin. Oh, so ibig sabihin, magkakaroon ka talaga. Aha. Continuous yung... Kumbaga sa ano, Continuous nakatimbre ba ka yan? na ngayon sa Nakatimbre gobyerno. ka Ngayon, ang gobyerno naman, kailangan nila yon para sa kanilang pag-inspeksyon. Monitoring. What if you don't have that? You are violating the law. Yes, you're Kulong violating ka. rule. I see. violating So, ganun the pala ang rules. kalawak. Wala ka sa radar screen, ika nga. no? Every company should report to the Dapat. government, should report to the DOLE, the number of employees Dapat. they have. Kasama And po then- lahat Kasama yan. yun. Pati yung The working condition. Yes, okay. Even the numbers Yeah. of accidents. Yes. Ayun, naku, sandali Yung lamang. pagre-report po ng aksidente ay meron po tayong tinatawag na buwan, sa buwanan, merong isang taunan, at saka yung within 24 hours. Oh, kailangan nakalista pala yun. Yes, yung within 24 hours, yung mga aksidenteng nagre-resulta sa death or total disability. Okay, naku. Because upon receipt of the report, within 48 hours, yung DOLE po kailangan magpadala ng representative para inspeksyonin po kung ano ang cause Ano ang ng dahilan. death. Okay, that's or the rule total number disability. 1050. Ayan. Yes. Na yung company should 1050. report to the Department of Labor. What about the rule 1030? When we come back, that's my Okay. hanging question. Stand by lamang po kayo. Magbabalik po tayo sa ating yugto ngayong hapon. Ang pinag-uusapan po natin is tungkol sa industrial safety. At ang ating pong panauhin is si Attorney Eros Zuniga of Safety Organization of the Philippines. Balikan ko po yung hanging question ko po. Attorney Eros, kanina yung rule 1050 Okay. concerning the reports obligation of of the the accidents. company na dapat magre-report sila sa gobyerno, sa Department of Labor. And there is also this rule, which is the 1030. What is this all about? Okay, Rule 1030 states that ample number of supervisors and technical personnel should undergo basic occupational safety and health. Okay. At saka po, lahat ng kumpanya kailangan mag-appoint ng safety officer sa kanilang kumpanya. Depende po sa number ng empleyado at saka depende po sa kategorya ng kumpanya whether it's hazardous, highly hazardous, or less hazardous. Teka muna. Let's say, for example, if you have only, let's say, whether you are licensed or registered or not, what if you have only nine employees? Are you going to report that to the DOLE? Yes. Ah, I Kasama see. po sila sa dito small companies. Small scale. Micro business enterprises. Okay. What about appointing a safety officer? Yung Kasi, tinalaga ng batas yung pag-appoint ng safety officers, hindi para bigyan ng hanap buhay yung mga safety officers, ano. Kundi kinakailangan yun dahil yung safety officers ang titingin tungkol doon sa environment nila, no, yung work environment, yung lugar, kung ano ba yung mga delikadong lugar, at of course yung mga practices na ginagawa ng mga empleyado kung yun ay nagiging hazardous. but wait, can you just appoint anybody? Let's say, for example, dito sa company, Hindi ganun. Hindi po. ito yung gusto kong i-appoint na safety officer. Okay. Is it allowed? Ang requirement po ng safety officer bago ma-appoint, kailangan po mag-undergo ng basic occupational safety and health, which is that is a 5-day course. Yung training yun. Ito po ay prescribed course ng Bureau of Working Condition ng DOLE. Ito po ay ginagawa ng mga accredited organization ng DOLE. Isa po yung safety organization sa accredited organization na nagtitraining po ng mga safety officer. Okay. Okay. So, pagkatapos nila po, sila po ay available, ibig sabihin, qualified na po sila para Certified. i-appoint na Safety safety officer. officer on a part-time basis. Oh. Kasi bago sila maging full-time, meron pa pong maraming requirements. May additional training, may additional experience na requirement, mga 3 years, 4 years, and 10 years, depende po sa kanilang napag-aralan. Ganun ba yun? So, bago sila maging full-time, kailangan meron pong requirement na experience at saka mga requirement. And then, after the allocated time or years,
then they would be certified by the DOL as safety officer. And they will now become full-time safety officer. So, ibig sabihin, hindi pala pwede ASEC na you just remove, Hindi ano, po. appoint Hindi pwede. somebody Hindi to be ganun. your safety officer in the company. Kasi pag sinabi mo safety, malawak yan, pinag-uusapan dyan eh. At hindi yan nakukuha sa 5 araw na pagtitraining lang. Anong punishment? Let's say, for example, a company did not comply. Mayroon lang siyang in-appoint and then he is not licensed or wala siyang training from the occupational safety. What will happen? Well, ang mangyayari po, pag nalaman po ng DOL yan, medyo bibigyan po sila ng notice na you are not following the rules. Violation. But let's be honest, let's be honest. Okay. Hindi naman nakakapag-monitor yung Department of Labor. Hindi, sa ngayon po, masigasig na po ang ating DOL na nagkakandak na po ng mga inspection. Dahil po marami na rin pong namamatay sa industriya. Okay. And dahil dyan po, talagang masigasig na silang mag-conduct ng inspection. Actually, yung training po ng kalamang inspector, dinagdagan na po lahat. At meron po tayong tinatawag na Department Order 5704 na yun po ay nagtatalaga kung sino dapat ang magre-report ng voluntary at kung sino naman po dapat ang compulsory inspection. Okay. So, nabigyan na po ng mga ano yan. Mentioning about the death, okay. Sa industrial sector, ano yung mas pinakamaraming death at anong kalimitang mga hazards na kanilang kinakaharap? Ano yun? Anong sektor yun? Is it the construction sector? Construction sector isa sa pinakamalaking contributor ng mga aksidente. Lalo na po ang number 1 sa construction, yung hulog. Falls. Ayan, Galing sa taas o galing sa baba, yung nadapa, natumba. Kaya nahulugan din. Lahat po yun ay ng construction. Okay. Pero meron naman pong mga manufacturing company, like for example, steel company, na majorly hazardous talaga yon. Marami din pong aksidenteng nangyayari dyan. Nahulog sa furnace, lahat. Yung mga glass company. Yung ating tinatawag na chemical company, yun, highly hazardous din po yun. Yung ating mga firefighting, Okay. stevedoring sa pier, no? Ano pa, yung ating pong deep sea fishing. Yung malalim na. Malalim na, okay? Yung gumagamit po ng mga heavy equipments. Pati po sa agrikultura, pag hindi gumagamit ng kalabaw, considered po as heavy equipment. Highly hazardous. So let's talk about what can be done to reduce the injury or the risks dito sa hazards dito sa mga binanggit nyo po. You both, ASEC, and can answer that. Unang-unang, kung tinanong mo ano ang mga dapat alalahanin ng tao o ng kumpanya para nga mabawasan ang sakuna sa loob ng isang workplace is kilalanin mo yung mga risk. No? Well, kung saan naka-expose yung mga tauhan mo. Tinatawag natin yung identifying The the hazards. hazard, and then kailangan alamin mo kung anong klaseng hazard yan. Dapat alamin mo kung paano makontrol yan. Okay. Yun, Like for example, dito sa lugar natin ngayon, Dito, maraming makikita mo hazard kagad dito ang yung mga hazardous areas dito. Okay, so ibig sabihin, every job naman, I believe, has its own hazards. Yes. So, But a little knowledge and common sense Ayun, can help okay. you safe. yung nga sinasabi mo, common sense. My teacher in high school defines common sense as a sense that is very uncommon. Hindi masyadong ginagamit ka nga. Very Pero uncommon. yun nga, kailangan kilalanin mo na yan hazardous situation yan. At alam mo dapat ang gagawin mo para makaiwas. Okay. Sa pagkakataong ito, I would like to ask Attorney Eros, ano po yung nag-celebrate tayo Industrial Safety Month itong October. Ano po ang parting message nyo sa ating mga manonood? So, isa lang po ang ating mga gawa dyan, sabi nga ni ASEC, common sense. Okay. Isa sa common sense, kailangan din pong malaman natin na meron tayong batas sa occupational safety and health. Ito po ang tinatawag natin, occupational safety and health standard. Yung po lahat ang basihan o batayan ng ating pong safety dito po sa Pilipinas. Okay, so alamin po natin yan. Sabi nga natin, safety starts from the top. Ibig sabihin, yung ating pong mga boss, yung ating pong mga higher, doon po dapat magsimula sa kanila ang pagiging conscious sa safety pababa. Okay. And before that, we would like to thank our sponsor,
PLDT, SME Nation, offering real solutions. PLDT, SME Nation, success made easy. And happy birthday kay Ms. Jimenez. Yes, what is your message now, Asek Bert? Well, nabanggit ka ni Eros kanina yung tungkol sa responsibilidad ng mga nasa taas na makita nila yung mga bagay na yan. No? Wag lang yung kita sa income ang kanilang dapat titingnan, kundi dapat makita rin nila yung workplace na pinagtatrabaho ng kanilang mga empleyado para makaiwas nga tayo sa mga sakuna. At alalahanin po natin at laging isaisip na sa anumang gawain natin, isipin palagi ang kaligtasan. Mahalaga po ang buhay. Magandang hapon po sa inyo.